idol, sa bago nating video ngayon, papakita natin sa inyo kung gaano kahirap pumasok ang mga estudyante dito pagdating ng winter season. Sobrang lamig, tapos maglalakad. Ito yung mga bata, di ba? Nakakaawa yung mga bata, grabe. Pag winter season, yan, ganito kahirap pumasok ang mga estudyante dito. Yan o. At saka mga idol, dito sa video ko na to, papaytaw sa inyo kung gaano kahalaga na dapat matuto na tayo mag-drive sa Pinas pa lang, para kapag dumating tayo dito sa Canada, kung may plano tayo puntang Canada, ayan, may pagdadrive na agad natin yung ating mga anak papuntang school. Kasi yung iba talagang kawawa, maglalakad sila ng mga iba may gitsang kilometro, kahit nga sa mga 200 meters lang maglakad ka sa labas, sobrang lamig na, lalo na kung may hangin pa. Ayan, tingnan mo kung gaano kahirap ang kapag hindi ka pa marunong mag-drive sa Pinas, tapos may plano ka mag-Canada. Naku po, mahirapan ka, mga ilang taon pa bago titiisin mo bago ka makapag-drive. Marami pang proseso, hindi gaya sa atin sa Pinas na basta marunong ka lang, kumuha ka ng lisensya, o kaya basta kumuha ka ng lisensya, wala nang okay na. Dito iba yung pagkuha ng lisensya dito, by step. Tapos hindi siya basta na kukuha ng lisensya, kailangan ida-drive test ka pa nila ng hindi lang basta marunong ka mag-drive. Kailangan alamin mo rin lahat ng mga rules nila sa batas trapiko. Yun naman ang napakaganda dito sa Canada, yung batas trapiko. Talagang sinusunod lahat yan. May bantay man o wala, napaka ng mga dito, mga driver, napaka responsible. Yan, talagang kahit na walang bantay, ayan, talaga sinusunod ang batas trapiko dito. Kasi napakabigat ng dito, ng penalty kapag lumabag ka sa batas trapiko dito. Kaya kahit walang bantay, napakabait ng mga driver dito. Isa na ako dun. Kahit nga ako ang dami ko talagang violation nung nasa Manitoba pa ako. Ayan guys, tingnan naman kung gaano kalamig ng lalakarin ng mga anak nyo pag pumasok sa school, kapag hindi pa kayo marunong drive. Kaya tsaka isa pa, hindi lang basta paghatid sa school. Pag lalabas ka, bibili ka ng mag-grocery ka, tapos di ka marunong mag-drive, nakakaya makisuyo sa mga kapitbahay o kaibigan. Kasi mga busy din yung mga yan. Ayan, tingnan mo, nababalahaw na ako. Buti ko pa masagi yung truck, sasakyan sa gilid ng Ayan, sobrang dulas mga idol, sobrang dulas niya. Grabe, tingnan mo yung mga sasakyan. Ganyan kahirap ang buhay dito kapag winter season, lalo na kung hindi ka marunong mag-drive. Mga idol, sabi ko na sa inyo, kung may plano kayo mag-Canada, dyan pa lang mag-aral na kayo ng driving, tapos gumawa na kayo ng lisensya. Malaking advantage kapag pumunta kayo dito na may lisensya na. Iba yung sa inyo ng mga ng registry dito, medyo may pagkakaiba kumpara sa bago ka palang kukuha dito. Yan, magtitake ka rin ng exam kahit may may license ka, kahit marunong ka na sa Pinas. Pero ang advantage nun is madali ka nang makapag-drive kapag napasa mo exam, napasa mo yung drive test, yung actual, pwede na. Tapos ituturo ko rin sa inyo mga idol kung anong iba't ibang klase ng mga lisensya. May iba't ibang klase ng lisensya. Dahil ako, nalaman ko rin yung may lisensya na pwede ka nang hindi ka pwede mag-drive bago mag alas 12 ng hating gabi. Which is naka-full license ka. Meron ding lisensya na pwede ka pwede ka magturo mag-drive
makikita mo rin doon, nakalagay din doon yung pagkakaiba ng mga lisensya. Ayan idol, ito na may bata, nakakaawang maglalakad sila ng sobrang lamig. Ayan, hindi ko alam, siguro yung mga parents niya may pasok, may sa trabaho, kaya naglalakad lang. Dito pa naman mga idol, hindi ka basta-basta yung gaya sa atin sa Pinas na kapag minadaanan ka mga bata, pwede mong isakay. Parang sabihin mo, is concerned ka lang. Dito iba. Baka yung iba is, iba pa yung iisipin na, lalo na ibang lahi, baka ano yung ka pa ng harassment or ng kidnapping, pag mga ganyan. Alam mo yun, kung depende na lang kung yung isasakay mo is nasa ano, kung nasa ano sila. Ayun, tinan mo, kaya no, naglalakad. Sobrang lamig, ang lakas ng snow, di ba? Ayan o. Ayan, ganyan kahirap idol. Mga idol ko. Ayan o. Yung kanina may nadaanan ako nung nagatid ako sa anak ko. Pero kahit gusto ko mang isakay is parang hindi uso sa kanila. Hindi ito na yung parang, lalo na kung hindi mo kakilala, isasakay mo. Baka makasuhan ka pa. Okay lang sana madaanan mo yung mga pinsan mo, kapamilya, kaibigan, anak ng kaibigan mo, pwede mo isakayan. Ayan o, ganyan, naglalakad sa sobrang lamig ng nilalakaran nila. Grabe, sobrang hirap maglakad, hindi lang sa madulas, delikado. Ayan si ate o, pupunta siya, papasok yan ng trabaho, so hindi siya, siguro hindi pa siya nagdadrive, kaya lakad lang, tiis lang papunta sa trabaho na pwede mong ikapahamak yung maglalakad ka papunta sa trabaho. Lalo na kung medyo malayo, mga 2 kilometro, Diyos ko po, sobrang hirap. Ayan mga idol, yung ano naman sa lisensya, papakita ko sa inyo, pipicture ako yung sa lisensya at yung lisensya ko dati, kung anong pagkakaiba ng mga lisensya na pwede ka nang mag-drive mag-isa, pwede kang magturo ng mag-drive kahit. Kasi dito hindi lang basta lisensya, hindi kaya sa atin sa Pinas. Basta may lisensya ka, pwede mo nang turuan kahit sino. Dito, di pwede kahit asawa mo, kahit anak mo, hindi mo pwede turuan yan hanggat iba yung nakalagay sa, hindi ka full license na pwede ka magturo ng pagdadrive. At saka, ayun nga mga idol, yung kagandahan nga dito, kapag meron ka ng lisensya, is mabilis ka makakakuha ng lisensya. Yung meron ka ng lisensya from Pinas, mabilis ka makakakuha ng lisensya dito. Madali mo may i-apply dito. Tingnan mo mga idol, di ba? Umistak na ako, hindi umalis yung truck ko. Ang lakas nitong truck ko na to, pero halos hindi siya umano. Ayun, nahirapan pa akong kumabante, di ba? Yung truck ko ang sasakyan ko 4x4 to. Sobra, pero hirap na hirap pa rin sa ganyan, ano, sa kadelikadong daan, di ba? Ayan mga idol, explain ko lang ulit kasi kanina nabalawa ko doon, nahirapan ako magsalita. Yan mga idol, explain ko lang na yun nga, sabi ko, mahalagang magkuha ka na ng lisensya sa Pinas. Tapos pagdating dito, madali ka na makakakuha ng lisensya. Mag-take ka lang. Pagdating dito mga idol, sa Canada, is gumawa ka agad ng written exam. Para habang, kasi 1 taon yan bago ka ulit mag-take ng actual. Kailangan maka 1 taon pa yung license mo. Na pag naipasa mo yung yung hindi yan basta pag nakapasa ka ng written exam, hindi yan basta makakakuha ka ulit ng nakakakuha ka agad ng driver's license para mag-drive. Hindi, ka pa nila yan, i-actual ka pa nila yan, pero mga 1 taon pa bago ka nila i-actual. So di ba ang tagal pa, kung hindi ka pa masyado marunong mag-drive, at least nakakuha ka na ng exam ng written, and then yung sa 1 taon na yun na pwede ka na mag-actual exam, is makakapag-practice ka pa. Hindi ka doon ka magpaturo sa mga kaibigan mo na yung lisensya nila is pwedeng magturo ng pagdadrive, kasi marami ditong lisensya na hindi sila pwede magturo mag-drive. Tapos pag nahuli kayo, violation niya,
mahigpit ang violation dito, napakahigpit ang batas trapiko dito, napakalaki ng ng multa, hindi lang basta multa, is yun ang pagkakaiba na may mga demerit yan, may mga ganyan, di ba? Halimbawa kung magkamali ka ngayon sa loob ng isang taon is nagkamali ka ng mga 3 violation, yung 3 violation mo na yun, mabababa lang yun. Bawat violation 1 taon. Kung sa sunod na 1 taon hindi ka nagka-violation, yun, magkakaroon ng bawas yung violation mo, isa pa lang. Sa 3 violation mo sa loob ng 1 taon, di 3 taon mo yung bubunuin na dapat wag ka violation, di ba? Kaya dito, yun, ganun kahirap ang dito, ganun ka babait ang mga driver dito ay magka-violation. Hindi lang sa tataas na insurance mo, ka pa, magbabayad ka pa, babayad, tapos napakahirap pang kumuha ng ng sasakyan kapag marami kang mga mahirap kumuha rin ng lisensya kapag marami ka ng violation, mag-renew. Gaya ko, nagkaroon ako ng time dito na na suspension ako ng 1 taon, hindi ako nakapag-drive 1 taon, winter pa. So ang hirap, abala sa mga kaibigan na makikisuyo ka, saka yung isa pa niya, mamimili ka, mamamalengke ka, yun, puta kang is magtataksi ka pa, ang taxi dito tatawagan mo pa, mga pa yun, minsan 10 minutes, yung bago dumating, di ba? Matagal yun kung sobrang lamig sa labas, di ba? Kaya yan, mga idol, napakasarap yung, napakaginhawa kapag marunong ka mag-drive. At saka yung pagdadrive dito parang napakalaking may tuturo sa yung sarili na disiplina sa sarili. Napakalaki may tuturo disiplina. Kasi talagang yung sa pagdadrive dito, tuturuan ka ng sarili mo na disiplinahin yung hindi lang sarili mo kundi yung mga kapwa mo driver. Madidisiplina mo sila, mapapakita mo sila ng disiplina, and then yung mga kapwa driver mo didisiplinahin ka rin nila dahil nga sa mga takot silang magkaroon ng violation. Di ba? Ganyan kahirap ang mga hindi marunong yung wala pang drive, hindi pa marunong mag-drive. Bata, tinama, sobrang lakas ng snow, sobrang lamig, naglalakad, di ba? Pwede ko sanang ihatid kasi wala naman akong ginagawa, nakatambay ako dito sa loob ng sasakyan. Nagbablog lang, ganyan. Tutusin, pwede ko sila ihatid kaso iba nga dito hindi mo basta isakay yung mga bata na hindi mo kakilala. Hindi uso dito yung pwede naman yung yung concern ka sa ibang tao, pero yung pagdating ng ganito na hindi mo kakilala, isasakay mo, hindi pwede. Sa atin pwede yung ganyan. Kaya yun, nagkakaroon din ng mga kidnapping, di ba? Kasi sabihin lang nung isasakay nung driver na Pinoy na sinakay ko lang yan kasi naawa ko, naglalakad, pero kung walang nakakita, sinakay nila, baka kidnapin na nila, di ba? Kung ano pang gawin, di ba? Kaya mahirap yung hindi ka marunong yung kahit na paano is wala kang dalang lisensya galing Pinas, is mahirap, napakatagal na bago ka matutong mag-drive. Kasi ibang batas traffic dito, hindi dito basta marunong ka lang mag-drive, kailangan sundin mo lahat ng mga rules and regulation nila. Hindi gaya sa atin ang mga karamihan sa ibang motorista is balahura na nakahawak lang ng mga manibela, ikala mo kung sino na. Kasi napakataas talaga. Siguro number 1 para sa akin, number 1 sa discrimination ng Pinas pagdi-discriminate ng mga kapwa nila tao. Alam mo yun? Kasi nasa din yan tama, meron din kasalanan ng gobyerno, pero nasa tao din. Siyempre nakasanayan na immune na sa kaugalian. Siyempre sa mga gobyerno naman natin, yun, parang sila yung boss. Kaya
Yung iba, mga motorista, ibang tao is nagagaya na nila, na ano na nila, ni-apply na nila sa sarili yung kahit na hindi magandang kaugalian ng mga Pinoy. Di ba? Oh, yun, tinan mo. Oh, yung bata naglalakad, di ba? Sobrang lakas ng snow. Sobrang lamig, di ba? Oh, sige mga idol, at ako'y papasok na sa loob. Baka hinahanap na ako ng aking asawa. Nagatid na ako ng bata, baka sabihin, nagtambay pa ako sa iba. Hindi niya alam, nag-vlog ako. Kasi nakita ko yung mga bata, naisip ko na kung gaano kahalaga. Gusto ko lang ipatid sa inyo mga idol, yung mga nagpaplano pa lang dyan sa Pinas, pupunta dito is mahalaga yung pumunta dito is may lisensya na kayo. At least dito madali na kayo makakuha ng lisensya. Okay mga idol, hanggang dito na lang. At yun, good morning. Bye bye. Good morning mga idol. Sa bago nating video ngayon, papakita natin sa inyo kung gaano kahirap pumasok ang mga estudyante dito pagdating ng winter season. Sobrang lamig, tapos maglalakad. Ito yung mga bata, di ba? Nakakaawa yung mga bata, grabe. Pag winter season, yan, ganito kahirap pumasok ang mga estudyante dito. Yan o. At saka mga idol, dito sa video ko na to, papaytaw sa inyo kung gaano kahalaga na dapat matuto na tayo mag-drive sa Pinas pa lang, para kapag dumating tayo dito sa Canada, kung may plano tayo pumuntang Canada, ayan, may pagdadrive na agad natin yung ating mga anak papuntang school. Kasi yung iba talagang kawawa, maglalakad sila ng mga iba may gitsang kilometro. Kahit nga sa mga 200 meters lang maglakad ka sa labas, sobrang lamig na. Lalo na kung may hangin pa. Ayan, tingnan mo kung gaano kahirap ang kapag hindi ka pa marunong mag-drive sa Pinas, tapos may plano ka mag-Canada. Naku po, mahirapan ka, mga ilang taon pa bago titiisin mo bago ka makapag-drive. Marami pang proseso, hindi gaya sa atin sa Pinas na basta marunong ka lang kumuha ka ng lisensya, o kaya basta kumuha ka ng lisensya, wala nang okay na. Dito iba yung pagkuha ng lisensya dito, by step. Tapos hindi siya basta na kukuha ng lisensya, kailangan ida-drive test ka pa nila ng hindi lang basta marunong ka mag-drive. Kailangan alamin mo rin lahat ng mga rules nila sa batas trapiko. Yun naman ang napakaganda dito sa Canada, yung batas trapiko. Talagang sinusunod lahat yan. May bantay man o wala, napaka ng mga dito, mga driver. Napaka responsible. Yan, talagang kahit na walang bantay, ayan, talaga sinusunod ang batas trapiko dito. Kasi napakabigat ng dito, ng penalty kapag lumabag ka sa batas trapiko dito. Kaya kahit walang bantay, napakabait ng mga driver dito. Isa na ako dun. Kahit nga ako ang dami ko talagang violation nung nasa Manitoba pa ako. Ayan guys, tingnan naman kung gaano kalamig ng lalakarin ng mga anak nyo pag pumasok sa school kapag hindi pa kayo marunong drive. Kaya tsaka isa pa, hindi lang basta paghatid sa school. Pag lalabas ka, bibili ka ng mag-grocery ka, tapos di ka marunong mag-drive, nakakaya makisuyo sa mga kapitbahay o kaibigan. Kasi mga busy din yung mga yan. Ayan, tinan mo, nababalahaw na ako. Buti ko pa masagi yung truck, sasakyan sa gilid ng Ayan, sobrang dulas mga idol. Sobrang dulas niya. Grabe, tinan mo yung mga sasakyan. Ganyan kahirap ang buhay dito kapag winter season, lalo na kung hindi ka marunong mag-drive. Mga idol, sabi ko na sa inyo, kung may plano kayo mag-Canada, dyan pa lang mag-aral na kayo ng driving, tapos kumuha na kayo ng lisensya. Malaking advantage kapag pumunta kayo dito na may lisensya na. Iba yung sa inyo ng mga
ng registry dito. Medyo may pagkakaiba kumpara doon sa bago ka palang kukuha dito. Yan, magtitake ka rin ng exam kahit may ano ka, may license ka, kahit marunong ka na sa Pinas. Pero ang advantage nun is madali ka nang makapag-drive kapag napasa mo yung exam, napasa mo yung drive test, yung actual, pwede na. Tapos ituturo ko rin sa inyo mga idol kung ano ang iba't ibang klase ng mga lisensya. May iba't ibang klase ng lisensya. Dahil ako nalaman ko rin yung may lisensya na pwede ka nang hindi ka pwede mag-drive ng bago mag alas 12 ng hating gabi. Which is naka-full license ka. Meron ding lisensya na pwede ka pwede ka magturo mag-drive. Makikita mo rin doon, nakalagay din doon yung pagkakaiba ng mga lisensya. Ayan idol, ito na may bata, nakakaawang maglalakad sila ng sobrang lamig. Ayan, hindi ko alam, siguro yung mga parents niya may pasok, may sa trabaho, kaya naglalakad lang. Dito pa naman mga idol, hindi ka basta-basta yung gaya sa atin sa Pinas na kapag minadaanan ka mga bata, pwede mong isakay. Parang sabihin mo, school zone ka lang. Dito iba. Baka yung iba is, iba pa yung iisipin na, lalo na ibang lahi, baka ano yung ka pa ng harassment or ng kidnapping, pag mga ganyan. Alam mo yun, kung depende na lang kung yung isasakay mo nasa ano, kung nasa ano sila. Ayun, tinan mo, kaya no, naglalakad. Sobrang lamig, lakas ng snow, di ba? Ayan o. Ayan, ganyan kahirap idol, mga idol ko. Ayan o. Yung kanina may nadaanan ako nung nagatid ako sa anak ko. Pero kahit gusto ko mang isakay is parang hindi uso sa kanila yung dito na yung parang, lalo na kung hindi mo kakilala, isasakay mo, baka makasuhan ka pa. Okay lang sana madaanan mo yung mga pinsan mo, kapamilya, kaibigan, anak ng kaibigan mo, pwede mo isakayan. Ayan o, ganyan, naglalakad sa sobrang lamig ng nilalakaran nila. Grabe, sobrang hirap maglakad, hindi lang sa madulas, delikado. Ayan si ate o, pupunta siya, papasok yan ng trabaho, so siguro hindi pa siya nagdadrive, kaya lakad lang, tiis lang papunta sa trabaho na pwede mong yan, ikapahamak yung maglalakad ka papunta sa trabaho, lalo na kung medyo malayo, mga 2 kilometro, Diyos ko po, sobrang hirap. Ayan mga idol, yung ano naman sa lisensya, papakita ko sa inyo, pipicture ako yung sa lisensya at yung lisensya ko dati, kung anong pagkakaiba ng mga lisensya na pwede ka nang mag-drive mag-isa, pwede kang magturo ng mag-drive kahit, kasi dito hindi lang basta lisensya, hindi kaya sa atin sa Pinas, basta may lisensya ka pwede mo nang turuan kahit sino. Dito di pwede, kahit asawa mo, kahit anak mo, hindi mo pwede turuan yan hanggat iba yung nakalagay sa, hindi ka full license na pwede ka magturo ng pagdadrive. At saka ayun nga mga idol, yung kagandahan niya dito kapag meron ka ng lisensya is mabilis ka makakakuha ng lisensya. Yung meron ka ng lisensya from Pinas, mabilis ka makakakuha ng lisensya dito. Madali mo may i-apply dito. Tingnan mo mga idol, di ba? Umistak na ako, hindi umalis yung truck ko. Ang lakas nitong truck ko na to, pero halos hindi siya ayun o, nahirapan pa akong kumabante, di ba? Yung truck ko ang sasakyan ko 4x4 to, sobra, pero hirap na hirap pa rin sa ganyan sa kadelikadong daan, di ba? Ayan mga idol, explain ko lang ulit kasi kanina nabalawa ko doon, nahirapan ako magsalita. Yan mga idol, explain ko lang na yun nga, sabi ko mahalagang magkuha ka na ng lisensya sa Pinas, tapos pagdating dito madali ka na makakakuha ng lisensya, mag-take ka lang. Pagdating dito mga idol sa Canada is gumawa ka agad ng written exam.
Para habang, kasi isang taon yan bago ka ulit mag-take ng actual. Kailangan maka isang taon pa yung license mo. Na pag naipasa mo yung yung hindi yan basta pag nakapasa ka ng written exam, hindi yan basta makakakuha ka ulit ng nakakakuha ka agad ng driver's license para mag-drive. Hindi. Ka pa nila yan. I-actual ka pa nila yan, pero mga isang taon pa bago ka nila i-actual. So, di ba, ang tagal pa? Kung hindi ka pa masyado marunong mag-drive, at least nakakuha ka na ng exam ng written, and then yung sa isang taon na yun na pwede ka na mag-actual exam, is makakapag-practice ka pa. Hindi ka, doon ka magpaturo sa mga kaibigan mo na yung lisensya nila is pwedeng magturo ng pagdadrive. Kasi marami ditong lisensya na hindi sila pwede magturo mag-drive. Tapos, pag nahuli kayo, violation niya. Mahigpit ang violation dito. Napakahigpit ang batas trapiko dito. Napakalaki ng ng multa. Hindi lang basta multa. Yun ang pagkakaiba na may mga demerit yan, may mga ganyan, di ba? Halimbawa kung magkamali ka ngayon sa loob ng isang taon is nagkamali ka ng mga 3 violation. Yung 3 violation mo na yun, mabababa lang yun. Bawat violation isang taon. Kung sa sunod na isang taon hindi ka nagka-violation, yun, magkakaroon ng bawas yung violation mo. Isa pa lang. Sa 3 violation mo sa loob ng isang taon, di 3 taon mo yung bubunuin na dapat huwag ka violation, di ba? Kaya dito, yun, ganun kahirap ang dito. Ganun ka babait ang mga driver dito ay magka-violation. Hindi lang sa tataas na insurance mo, ka pa, magbabayad ka pa, babayad, tapos napakahirap pang kumuha ng sasakyan kapag marami kang mga mahirap kumuha rin ng lisensya kapag marami ka ng violation, mag-renew. Gaya ko na nagkaroon ako ng time dito na na suspension ako ng 1 taon. Hindi ako nakapag-drive 1 taon. Winter pa. So ang hirap, abala sa mga kaibigan na makikisuyo ka. Saka yung isa pa niya, mamimili ka, mamamalengke ka. Puta kang is magtataksi ka pa. Ang taxi dito, tatawagan mo pa. Mga pa yun, minsan 10 minutes. Yung bago dumating, di ba? Matagal yun kung sobrang lamig sa labas. Di ba? Kaya yan, mga idol, napakasarap yung, napakaginhawa kapag marunong ka mag-drive. At saka yung pagdadrive dito parang napakalaking may tuturo sa yung sarili na disiplina sa sarili. Napakalaki may tuturong disiplina. Kasi talagang yung sa pagdadrive dito, tuturuan ka ng sarili mo na disiplinahin yung hindi lang sarili mo kundi yung mga kapwa mo driver. Madidisiplina mo sila. Mapapakita mo sila ng disiplina, and then yung mga kapwa driver mo didisiplinahin ka rin nila. Dahil nga sa mga takot silang magkaroon ng violation. Di ba? Ganyan kahirap ang mga hindi marunong yung wala pang drive, hindi pa marunong mag-drive. Bata, tinama, sobrang lakas ng snow, sobrang lamig, naglalakad, di ba? Pwede ko sanang ihatid kasi wala naman akong ginagawa. Nakatambay ako dito sa loob ng sasakyan. Nagbablog lang, ganyan. Tutusin, pwede ko sila ihatid kaso iba nga dito hindi mo basta isakay yung mga bata na hindi mo kakilala. Hindi uso dito yung pwede naman yung yung concern ka sa ibang tao, pero yung pagdating ng ganito na hindi mo kakilala, isasakay mo, hindi pwede. Sa atin pwede yung ganyan. Kaya yun, nagkakaroon din ng mga kidnapping, di ba? Kasi sabihin lang nung isasakay nung driver na Pinoy na sinakay ko lang yan kasi naawa ko, naglalakad. Pero kung wala nakakita, sinakay nila, baka kidnapin na nila, di ba? Kung ano pang gawin, di ba? Kaya mahirap yung hindi ka marunong yung kahit na paano is wala kang dalang lisensya galing Pinas, is mahirap, napakatagal.
na bago ka matuto mag-drive, kasi ibang batas traffic dito. Hindi dito basta marunong ka lang mag-drive, kailangan sundin mo lahat ng mga rules and regulation nila. Hindi gaya sa atin ang mga karamihan sa ibang motorista is balahura na nakahawak lang ng mga manibela, ikala mo kung sino na. Kasi napakataas talaga. Siguro number one para sa akin, number one sa discrimination ng Pinas eh. Pagdi-discriminate ng mga kapwa nila tao. Alam mo yun? Kasi nasa ano din yan eh. Tama, meron din kasalanan ng gobyerno, pero nasa tao din. Siyempre nakasanayan na immune na sa kaugalian. Siyempre sa mga gobyerno naman natin, yun, parang sila yung boss-boss. Kaya yung iba, mga motorista, ibang tao is nagagaya na nila, ni-apply na nila sa sarili yung kahit na hindi magandang kaugalian ng mga Pinoy. Di ba? Oh, yun, tinan mo. Oh, yung bata naglalakad, di ba? Sobrang lakas ng snow. Sobrang lamig, di ba? Oh, sige mga idol, at ako'y papasok na sa loob. Baka hinahanap na ako ng aking asawa. Nagatid na ako ng bata, baka sabihin, nagtambay pa ako sa iba. Hindi niya alam, nag-vlog ako. Kasi nakita ko yung mga bata, naisip ko na kung gaano kahalaga. Gusto ko lang ipatid sa inyo mga idol, yung mga nagpaplano pa lang dyan sa Pinas, pupunta dito, is mahalaga yung pumunta dito is may lisensya na kayo. At least dito madali na kayo makakuha ng lisensya. Okay mga idol, hanggang dito na lang. At yun, good morning. Bye bye.